Magandang araw mga ka-TH. Meron na akong ibahagi sa inyo. Ayan. Ang mga treasure code. Hango po yan doon sa original na ano daw. Yung treasure book. So, ayan. Ayan pong mga treasure code. Hindi naman po talaga nagsasabi yan ng exactly digging site. Kung meron kayong mga signs na lumalabas sa ganyan dyan, sa mga lugar-lugar ninyo, ay sa malamang meron. Pero hindi po yan nagsasabi ng tumpak na lugar. May palagay kasi ako dito na planado ito ng hapon. Dati kasi sa yung mga bus ko dati, napasama ako sa grupo, namimili po sila ng treasure book. So para sa akin, hindi dapat nakadepende masyado dyan. Yung mga Japanese, pagka nag-retrieve po sila, hindi na sila gumagamit yan. Mismong mapa na yung gamit nila. At minsan, mga puno lang na ayon doon sa mapa nila. Bigla na lang hahakbang yung mga yun ng pasilangan. Ayun na. Pero dito sa treasure code, malamang taktika nila ito para ma-delay tayo. So dyan sa mga treasure hunter na mga baguhan lang at hindi makapag-research, ito siguro makakatulong sa inyo to. Pero hindi ko sasabihin sa inyo na wala akong idea na eksakto na sasabihin sa inyo na yung magsasabi yan ng tumpak na lokasyon kung saan tayo maghuhukay. Yan, kopyahin na lang ninyo. Total marahan naman yung pagbuklat dyan. So, yan. Kaya tuloy sa treasure hunting, maraming topic dyan Maraming tuloy pati yung mga nag-reading na hanggang reading lang. Kasi hindi naman talaga yun ang katotohanan. Yan, tulad yan. Meron ding mga booby trap madalas yung iba natatakot pagka may mga sign ng ganyan. Malamang yan, yung iba ay panakot lang yung iba dyan. Saka ang alam ko sa tunneling system yan nakakasay yung mga ganyan. Pero sa panahon natin ngayon, maaring marami ng dyan, yung expired na mga booby traps. So yan, sa mga tunneling system yan, mayroon din mga poison. Kung sakaling maka-encounter tayo ng mga ganyang signs yung tulad ng mga poison sa underground, tapos makita natin na meron nga, doon pa lang natin napapatunayan. So itong bahaging ito para sa inyo to, sa mga baguhan na treasure hunter, mga nag-hunting. Pero sa ngayon tagulan na tayo kaya yung mga operasyon ko tigil na rin. Operasyon pagtatanim tayo ngayon kasi tagulan na. So sa mga ka-TH dyan na may mga malalim na dig site, medyo mapanganib na pag ganyang umuulan na. At medyo risky na tayo magtrabaho kasi lumalakas din yung mga tubig sa underground. Parang lang yan, dagat Pagkatag-ulan, high tide tayo. Pagkatag-araw, low tide naman yung operasyon natin. Mababaw lang tubig. So yan, yung mga treasure code.
ni-research ko ay hindi ko na lang pinapakita yung author nito, pero marahil alam niya ito, ay ginawan ko lang ng ini-enlight ko lang. So ayan, katulad dyan, mayroong star. Mayroon na rin ako niyan, marami ako dito, yung mga kinopya ko dati sa treasure book, dahil galing nga ako sa malaking grupo Ayan, tulad dyan Ayan, mga nagsasabi lang yan na mayroon sa lugar, pero yung tumpak na area, tumpak na dig site, medyo may kalabuan. Kaya ang nangyari sa atin, ang dami nating nagiging butas, hukay. At yung mga panditik naman, ay lalo na yung mga prepared load, naniwala ako hindi yan madiditik talaga ng sentro. So uri din yan ng pinagkakitaan nila yung mga gadget. Kaya hindi rin ako masyadong dyan bumibili, kasi sa mamahal niyan, lalo na yung mga original niyan, mahal. Mayroong mahigit 1 milyon, kulang-kulang 1 milyon, kalahating milyon. Hindi naman natin magagamit habang panahon yan, kaya sayang yung pira. So yan, bahagi ko lang sa inyo yung treasure code. At original daw ito kay kay General Huma, kay mismo kay Masita, kay General Takeda, kay Prince Takeda, at iba pa. Marami kasing nabubuong kwento dyan sa treasure. At yung iba nga nating mga ka-treasure hunter na mga may pira, mga naging kagrupo ko dati,